Hallelujah. Kaya bago tayo magsimula, why don't we all stand to give reverence sa salita ng Panginoong Diyos sa atin ngayong umaga. Sa mga nasa online, kung meron kayong mga Bible, pakibukas po sa 1 Peter. Pero kung wala, nandito na po, chapter 1, verse 7. Basahin po natin lahat. Ang sinasabi rito mga kapatid, these trials will show your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Pagpalain po nawa ang Diyos ang kanyang salita ngayong umaga. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer. Lord Father, we thank you, Lord God, for the word na binigay mo sa amin ngayong umaga. Na Panginoon Diyos ay buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual ears, spiritual minds, O Lord God, upang sa gayon, O Lord, ay madali naming maintindihan kung ano man yung gustong sabihin sa bawat isa sa amin ngayong umaga, Lord God. Because I know, Lord, walang aksidente. Kaya namin ito, Lord God, ito yung binigay mong salita sa bawat isa. Kaya Lord, I pray, I humble myself to you, Lord, this morning. Wala man akong kakayanan, Panginoon, but Lord, I pray that let your anointing be upon my lips, O Lord God, that you will use this, Lord, for your glory this morning, Father God, hallelujah, na hindi yung aking mga kahinaan, Panginoon Diyos, ang makikita nila, kundi ikaw lamang, Jesus, ang may tataas, maihayag sa aming kalagitnaan ngayong umaga. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise, and all the saints will say, Amen, Amen. Let's all be seated. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, I'm glad you are here. Hallelujah. At pakisabi sa kanya, huwag kang mawala next Friday, ha? Naasahan kita. Hallelujah. Ganon dapat mga kapatid, because maganda ang itong salita ng Panginoon, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi dito, if we rate our faith this morning, nasaan na ba tayo sa ating pananampalataya? From 1 to 10. Walang judgmental dito. Kung nasasabi mong, nasa 2 pala ako, coach. Okay yan. At least merong 2. Kaysa naman naging 0. Di ba sabi ko, rate your faith from 1 to 10. Yung iba siguro, umaabot na ng 10. No? Hallelujah. Praise God. Banal na banal. Walang kasalanan. Nawa. Sana all. Amen? So sa level ng ating pananampalataya ngayon, sa tingin mo ba, mga kapatid, naluluwalhati ba ang Panginoon sa iyong pananampalataya? Or baka ikaw ang sumisira ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Eh sabi mo, maniwala tayo dyan, born again yan. Hindi naman totoong born again yan eh. Hallelujah. May mga ganong sinasabi ang ating mga kapitbahay. Lalo na yung ating mga best friends dati. Ngayon, mortal enemy na natin. Hallelujah. Because the title of the message this morning, basahin po natin lahat. Ano sinasabi dyan? Faith that God is glorified. Hallelujah. Pananampalatayang ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian at kapurihan. Sa level ng ating faith, that God is glorified, sabi ng ating text doon, is like gold, no? Pag dinaan sa malakas na apoy, lahat daw ng impurities, lahat ng dumi, lulutang. Amen? Lahat ng hindi maganda nandoon sa ginto, lulutang yon, mawawala yon. Hallelujah. Kaya nga yung gold, no? Sa mga nakapost doon sa online, ang taas ng presyo ng gold. Because it is precious. Mahalaga. Amen? Mahalaga ang ginto. Mga kapatid, so parang ganito, itinuturing tayong Kristiyano na parang ginto, dumadaan sa pagsalang sa apoy. Na yung mga hindi karapat-dapat sa ating mga buhay, inaalis ng ating Panginoon. What it does, it refines your faith in God. It strengthens your faith, at ang sabi lang sa atin, if we pass through difficult times, we just need to ask help from the Lord. Amen. Mukhang seryoso yung aking mga kasama yung umaga. Hallelujah. Relax lang. Ako lang to. Si Lord lang ating kasama. Huwag tayo masyadong seryoso. Amen. So remember this. If God is testing you right now, no, mas mahalaga yung pananampalataya mo daw kaysa sa ginto. Mga kapatid, mas mahalaga yung iyong buhay kaysa yung gintong kasama mo ngayon.
Amen? Yung pananampalataya mo. Kasi I know, marami sa atin ngayon, maraming pinagdadaanan. No? Anxiety, depression, hiwalay sa kasintahan. Yung iba, nanliligaw, wala pa ring sagot. Hallelujah. Amen? Marami mga kapatid tayong pinagdadaanan. But this morning, the faith that will give glory to the Lord, tatlo po ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Unang-una, ayan, kung nagte-take note ka, tested faith. Isigaw natin, tested faith. Kasi mamaya sabi nila, wala akong kasama rito eh. Hallelujah. So anong sabi sa ating text? These trials will show your faith is genuine. It is being tested. So yung pananampalataya mo daw, malalaman kung totoo yan pag merong mga testing. As fire tests and purifies gold. Grabe no? Sabi rito, these trials are only to test your faith to show that it is strong and pure. Kaya nalulungkot tayo no, na yung iba kasama natin dati, konting pagsubok, nawala. Nung December, ang saya-saya, naranasan ng banal na espiritu. Pagka January, nawala. Hype na hype. Amen? Aalala niyo yung mga kasama natin noong December dito. Ang dami natin. Pero ngayon, January, praise God, hindi tayo bumabawas. Merong nababago. But I hope and pray na nawa. Yung testing na meron sa kanila, naway bumalik sila sa ating Panginoon Diyos. Amen? Because sabi dito, if faith is not tested, it will not produce good result. Hindi magbibigay ng magandang kabuluhan. Amen? Kung hindi ka sinubok, nandyan ulit yung basong malamig na may pampalasa. Ang sarap kasi kasi. May imbitasyon every Thursday night, may imbitasyon eh. Hindi ko maiiwasan. Tested faith, mga kapatid. Tested faith. Sinusubukan ka lang. Amen. Tingnan mo yung mga adik. Di ba? Yung adik na gustong magbago. Di ba? Gusto nang magbago, pero anong nangyayari? Mas lalong lumalapit yung supplier. Mura na lang. Buy one, take one pa. Di ba? Mura na lang. So ganito yung mga kapatid. Kinanta ni Kuya Jeff, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Hallelujah. Why? Because if faith is not tested, it will not show its purpose. Yung kadahilanan, ba't mo pinagdadaanan? Kagaya ni Coach, 2 beses na bankrupt. Ba't mo pinagdaanan yan, Coach? Kasi may pinapabot ang Diyos. Amen. Siguro sa iba doon, pag 2 beses ka na bankrupt, magpapakamatay ka na. Pangalawa na to ah. O pangatlo pa, wag naman sana, Lord. Nakunod. Malumang ka. Di ba? Katuruan. Amen. Pero mga kapatid, yung testing nyo siguro, no, malayo pa sa pinagdaanan namin ni Ate May. Ano, nilait, pinagbintangang scammer, ano pa? Marami pa. Ano? Maraming pinagbintangan sa amin. That 4 years ago yon, nandito pa rin kami. 2026 na, tumatayo pa rin sa ating buhay na Panginoon Diyos. Amen. Akala nila magsasarang church kasi, ito nga, the pastor and the wife, grabe, makapagputot kutsinta yung asawa. Di ba? Pero nandito pa rin. We humble ourselves. Gaya ng sinabi ko sa inyo, we are an imperfect people. Walang perfecto rito. Si Perfecto Yasay lang perfecto. No, nasa langit na ang kanyang kaluluwa. Patay na yon. Hallelujah. Pero mga kapatid, we have a perfect God. Yun yung mahalaga dito mga kapatid. Kasi kahit na may kapintasan tayo sa ating buhay, tested faith. Hindi bumibigay. Amen. Yung iba siguro, kunting kirot lang sa trabaho. Gusto ko na umuwi, Lord. Ayaw ko na. Dalang-dala na ako sa mga kasama ko. Mga dragon. Di ba? Lahat ng kasama ko, Lord, dragon. Walang anghel. Ayaw ko na, Lord. Hallelujah. Amen. So, i-exit na ako, Lord. Ito yung sinasabi ni Lord. Tested faith, mga kapatid. Hindi ko sinadya ang ating mensahe ngayong umaga, pero ito yung pinadala ni Lord. Ano? Hindi ko alam kung sino ang magsisimba ngayon, pero ito yung sinasabi ni Lord. Faith that God is glorified. Amen? Hallelujah. And if you say that, Lord, I love you. Mahal kita, Lord. Sa likod niyan, tetestingin ka ni Lord. Kaya Ate Cecil, kapit lang. Kasi sabi mo, balik loob ako sa Panginoon. Aasahan natin, dadami pa yung bashers mo niyan. Hallelujah.
Praise God! So, hallelujah, si Iris din, ganun din. Wag sabi na, nagsisimba na. Yun na nga ang sinasabi ko. So, mga kapatid, ang nakakalungkot lang nito, yung konting pitik sa atin ng kaaway, nawawala agad yung ating pananampalataya. Ito yung sinasabi sa atin na pag may pitik ng kaaway, huwag mawala yung pananampalataya mo, kapatid. Tested faith, susubukin ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya. Nandiyan pa ba tayo? Huwag nating patatagalin ito. Rekta na kagad. Kung si Kuya Jeff, rekta na kagad ito, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, ayan na. Treasured faith. So, it is being tested. Ang sabi sa ating text, ano yan? It is being tested as fire tests and purifies gold. Your faith is far more precious than mere gold. Hallelujah. Yung pananampalataya mo daw ay mas mahalaga kumpara sa ginto. Sabihin man natin na 600 SR na per gram ngayon kasi sinusubaybayan namin ito ni MJ na lumalaki palagi araw-araw. May investment kami ni MJ, mga kapatid, sa ginto. Baka hindi nyo alam, Kaya conscious kami ni MJ. Pero itong sinasabi natin ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon, your faith is more precious than gold. Hallelujah. The emphasis of this is the testing of your faith is to see if how genuine your faith is in front of God, Kung paano ba katunay yung iyong pananampalataya sa harap ng Panginoon. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, maraming nagprophesy dito nung December na napuspos ng banal na espiritu. Pero yung nahimasmasan, nawala, mga kapatid. Baka lasing lang nung Webes ng gabi kaya nung sumimba, parang hype na hype pa rin. Hallelujah. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat, mga kapatid, hindi ka high nung nagsimba ka para pagkabukas, alam mo ano nangyayari. Hallelujah. Kasi mamaya, epekto lang pala yun ng ininom mo kagabi o yun ng gamot mo. Amen. Sabi ng text, tayo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang material na bagay dito sa lupa. Yung iyong pananampalataya ay mas mahalaga sa harap ng Panginoon. Ang tanong ngayon, madali pa ba na maging tapat ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Or baka nag-give up ka na? Kasi nga, sabi dito, di ba, treasured faith. Di ba? Sino sa araw na ito yung di niya nakokompromise yung kanyang pananampalataya? Mukhang ako na, minsan nakokompromise ko, kaya hindi talaga ako Lord, hindi ko na nakokompromise yung pananampalataya ko. Hindi, guilty tayo rito, mga kapatid. Meron talagang panahon na nakokompromise natin yung ating pananampalataya. Kasi minsan, kinurot tayo ng ating kasama. Kinurot ko rin sabi doon, mata sa mata Di ba? Kaya minsan, mga kapatid, pinapaalahanan tayo sa ating Panginoon Diyos. Minsan din, maghahambol tayo. Amen? Hindi lahat ng laban ay ating ilalaban. Kaya maraming mga nasaksak sa daan. Tumulong na lang siya pang nasaksak, namatay. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng laban mo. Laban yun nila. Huwag ka nang sumali, huwag ka nang dumagdag. Hindi ka naman sausawan. Patpanay ka ng sausaw na mga problema na hindi sa iyo. Amen? Kaya na sinasabi ko kay Myla minsan huwag mo nang tulungan. Amen? Kasi minsan pag tinutulungan mo, ikaw pang napapasama sa grupo. Amen? Minsan gagawa pa ng GC. Di ba? Parang totoo na to Wala akong sinasabi, mga kapatid, pero ito yung katotohanan. Dati BFF, nung wala ka na, inalis ka, in-out ka sa grupo. Amen? Hindi pa kayo in-screenshot In-unfollow ka pa, in-unfriend ka pa. Amen? Naka-block pa. Buti lang sana kung isa, mag-asawa pa, in-unfriend ka agad. Amen? 1 minute ago, tiningnan ko, friend pa kami. Nung naban nyo lang ako, pagbalik ko, unfriend na, 2 pa. Grabe, mga kapatid. Ganon umatake ang kaaway. But what is good, Sino nakakakilala kay Job? Ayan, palaging kinoconfess ni Kuya Jeff, yung lolo Job niya, lolo Job palagi, He treasured his faith. Nawala sa kanya ang lahat. Ang yaman ng tao na ito. Kung sa panahon natin, i-compare natin ito kay Elon Musk.
Siya yung pinakamayamang tao ngayon sa mundo. Amen? Siya yung pinakamayaman doon sa kanyang panahon. May anak siya, pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang kanyang pangkabuhayan, namatay ang kanyang mga anak, itinakwil pa siya ng kanyang asawa, binash pa siya ng kanyang mga friends, in-unfriend din siya, hindi lang pala ito ngayon, noon pa nangyayari itong mga unfriend na ito mga kapatid, no? Yung mga friend niya, nilait siya, sinabi daw na, iwan mo na yung Panginoon mo. Walang magagawa yan. At hindi lamang yun, nagkasakit pa siya. Grabe mga kapatid, ang nangyari sa buhay ni Job. Kaya kung meron kayong mga Bible dyan, buksan nyo ang aklat ni Job at doon matututo kayo mga kapatid. Kung nasa tingin mo, sobra na itong pinagdadaanan mo, hindi mo pa pinagdaanan ang buhay ni Job. Lolo Job ni Kuya Jeff. Kaya kung may mga tanungan kayo, pagkalabli, alam nyo na. Si Kuya Jeff ang tanongin nyo sa buhay ni Job, no? Na hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. He treasured that faith. Mga kapatid, ang tanong, kaya mo rin ba ang ginawa ni Job? Yung mga friends mo, iwan ka. Dati BFF kayo. Yung mga leader ng iglesia, iniwan ka. Iniwan yung kanilang responsibilidad. Inasa lahat kay Doc Ritz. Si Doc Ritz na magluluto doon sa kusina. Si Doc Ritz ang kakanta rito. May singer tayo dati dito mga kapatid. Baka hindi nyo alam, Si Doc Ritz pa ang maglilinis, magmamap, pag-uwi nyo mamaya. At bago kayo dumating, si Doc Ritz din ang nagmap. Baka sabihin nyo, grabe naman pala. Kaya natin yung ginagawa niya. Buti na lang nandyan si Ate May. Siya nang nagmamaneho. Kung hindi, para na akong nahilo, trompo. Paghatid, hadsundo sa inyo, pagkuha sa inyong mga bahay, buti na lang may katuwang tayo na asawa. Happy 21st anniversary. Hallelujah. Amen. Hindi kagaya sa asawa ni Job. Amen. Hindi kagaya sa asawa ni Job. Nung nawala lahat kay Job kasi hindi na mayaman si Job, sabi ng asawa niya, iwan mo na yan. Wala kang mapapala sa iyong Panginoon. But praise God, binigyan ako ng Panginoon ng mga buti asawa. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurihan mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong bibitaw. Treasure your faith. Kasi dito sa mundong ito mga kapatid, marami talagang mapanira. No? Gaya nga ng sinabi ko, best friends dati, mortal enemy ngayon. Amen? But, ang sinasabi ng Diyos sa atin, you have to treasure that faith na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi pag nawala yan, wala ka nang ang kaibigan, wala ka pang faith, ano mangyayari sa'yo? Gulo-gulo buhay mo kung si Kuya Jeff pa. Amen? Wala ka nang ang Panginoon, wala ka pang pera, na-bankrupt ka na. Wala ka pang asawa, single ka pa rin hanggang ngayon. Pero may pera siya. Huwag tayong mag-alala. May pera siya. Hallelujah. Pero kung wala ka ng pera, wala ka pang asawa, wala ka pang trabaho, wala na talaga. Amen? Kaya itong sinasabi ni Lord sa atin, kapit lang. Kapit lang, best. Best friend tayo eh. Amen? Ikaw lang naman ang lumalayo sa Panginoon. Diba? Ikaw lang lumalayo. Tagal ka nang tinatawag ni Lord eh. 5 years ago, sabi niya, oy, yung taga-salon dyan, saan ka na? Buti, tumugon sa panawagan. Amen. Hallelujah. Kasi ito yung sinasabi sa atin that if we want to give glory to the Lord, yung sinasabi dito sa pangatlo, ito yung tinatawag nating tenacious faith. Yung pananampalatayang mahigpit kumapit. Amen. Nakita mo na ba yung pusa namin? Baka hindi pa, ipapakilala ko sa inyo mamaya. Pag yung pusa namin kumapit sa iyo mga kapatid, ayaw ka ng tantanan nun. No? Pag kinukuha mo, kunyari nakakapit doon sa, kaya butas-butas yung ating mga upuan doon na pula, kasi pag hinihila ko, lalong kumakapit. Dapat ganito rin daw yung ating faith. Pag hinihila ka ng kaaway palayo sa Diyos, lalo kang kumakapit. Hindi ka bumibigay. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yung pananampalatayang mahigpit kumapit.
Iwan ka man nila, bahala sila dyan, buhay nila yan. Ang siguraduhin natin yung ating pananampalataya. Sabi nga na ito no, sa Google, meaning ng tenacious faith, keeping a firm hold or grip, yung pananampalataya mo dapat mahigpit yung kapit mo sa Panginoon. Dahil pag hindi mahigpit yung kapit mo sa Panginoon, isang kalabit lang ng kaaway, sigurado bibitaw ka. Amen. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo, dami nang nag-bash nitong iglesia nito. Amen. Matagal ng iglesia to, maraming nag-bash, pero gaya ng sinabi ko nga, kahit nawala na kayong lahat, kahit dalawa na lang kami ni Ate May, kaya namin ito. Hallelujah. Kasi nagawa nga namin, di ba? Ako nga nagluluto rito, ako pa naglilinis. Ay, kayo pa, wala, di ba? Pero mas maganda kung kasama namin kayo. Amen. Amen. Kasi the more, the merrier. Kasi sabi ng Panginoon, 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Hallelujah. If your faith is not centered to God, I'm sure kunting pagsubok, wala ka. Amen. Gaya nga ng sinabi ko, yung mga kapatiran kasama natin noong December na na-hype, wala na ngayon. Siguro na okay na yung kanilang mga pagsubok, ano? Pero wag dapat ganun. Hindi dapat ganun. Dumating man ang pagsubok, lumaya ka man sa pagsubok, mga kapatid, dapat na mananatili ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi, yung inahanda ka ng banal na espiritu, mga kapatid, prepare ka. Amen? Na kapag yung iyong pananampalataya ay nandyan, yung iyong amang nasa langit din, nalulugod. Amen? Kaya huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi din na once saved is always saved. Kasi sabi nila, tinanggap ko na ang Panginoon. Ligtas na ako. Paano ka naging ligtas? Bumalik ka sa iyong bisyo eh. Masarap yung alak doon eh. Masarap yung mukhang censored masyado eh. SEX doon sa tatlong samahan eh. Amen. At marami pang iba, di ba? Masarap, maraming masarap sa mundo, mga kapatid, ano? Pero ito yung sinasabi na sa atin na huwag mong kapitan yung katagang one save is always save. Nung yung sinasabi na minsan ka ng ligtas ay habang buhay ka ng ligtas, hindi yung totoo, mga kapatid. Kasi kung totoong ligtas ka, hindi mo na gagawin yung mga bagay na nakakasama sa iyo. Amen. Hindi mo na gagawin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Kasi nga sabi sa ating text, di ba? Faith that God is glorified. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Praise God. Malapit na. Woo! According to Peter, hindi dapat mabigla ang mga Kristiyano sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kasi dapat daw ang Kristiyano, pag merong pinagdadaanan, sino ba dito may mga kakilalang Boy Scout? Ano sabi doon sa Boy Scout? Laging handa. Pag may subok, laging handa. Because suffering is part of a true Christian. Yan ang sinasabi ko. Baka mabawasan na naman to sa susunod na buwan. Kasi may suffering eh. Hindi pinangako dito na pag nag-born again ako, wala na. Yayaman na ako. Kikinang na lahat ng parte ng katawan ko sa ginto na na-invest ko. Baka mawala, kapatid. Baka mawala yung ginto. Sinasabi dito, your faith is more precious than gold. Amen. Are we still there? Salamat sa mga nag-amen. Yung iba, nandyan pa ba kayo? Yan na. Sa mga nasa online, pakitayo dyan, amen, kung nandyan pa tayo. Bakit? Kasi ang pagsubok, habang nilalayuan mo yan, lalong kumakapit din. Ano? Pag sinasabi mong ayaw ko nang mag-karaoke doon every Thursday kasi gusto ko nang magpuri sa ating buhay na Panginoon Diyos sa Biyernes, wala pa. Lunes pa lang, nagpaalala na. Wala, Webes, di ba? Kinokontra ka agad eh. May mga imbitasyon na kaagad eh. Tama ba? Habang lumalayo ka, mas lalong lumalapit yung mga pagsubok. Oh, hallelujah. Pero ito yung sinasabi sa atin, mga kapatid. So when your faith remains strong through many trials, kahit na ano pa din pagdadaanan natin,
Ano man pagsubok na pagdadaanan mo, it will bring much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ revealed to the whole world. Nagbibigay ng lugod sa ating Panginoon na nandiyan ka pa rin kahit na nakikita niyang naghihirap ka na. Kung sino ba yung dawan na yan? Tahimik, hindi nakuha ng isa. Sige lang, kaya niyan. Amen? Sabi doon mga kapatid, nalulugod pa rin ang Panginoon. Kahit na pinagdadaanan mo yun, nalulugod ang Panginoon kasi hindi ka nawala. Hindi ka nang hihina, hindi ka nagpapagamit na ikaw ang aawit, ikaw ang maglilinis, ikaw ang magluluto, hindi ka napagod. Ay, shout out mo muna kay Pastor Remel na nandyan sa Pilipinas. Coach, ito coach, ginagampanan ko yung tungkulin mo. Assistant pastor lamang ako dito. Baka sabihin nyo, siya ba yung pastor din doon? Hindi mga kapatid, karelyebo lang ako ni Pastor Remel kasi nagbakasyon si Pastor Remel 3 months nandun sa Pilipinas. Ini-enjoy ang kanyang pamilya. Shout out sa inyo dyan kay Ate Rizal at kay Baby Jed na celebrate ng kanyang 2nd birthday. Praise God. At nandoon si Pastor Remel kasama niya ang kanyang pamilya sa araw ng birthday ni Baby Jed. Amen. So kaya dapat tularan natin mga kapatid si Job na kahit nawala man sa kanya ang lahat, he did not give up. Ano ang nangyari kay Job? Hindi napalitan ng kanyang asawa? Hindi napalitan, di ba? Yun. Hindi napalitan, yun pa rin ang kanyang asawa. Pero may napalitan ng anak. Kung ano man yung anak na nawala, napalitan ng ganon. Kung 5,000 lang yung tupang nawala, nagdoble, naging 10,000. Kung 3,000 man yung kamelyong nawala, bumalik, 6,000 na yung kanyang kamelyo. At ang pinakamaganda dito, yung mga friends niya, sumuko na. Naging friends sila ulit. Sa atin din, sana ganun din yung ating friends. Madala natin sila sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin hahayaan na, ay, tayo lang naligtas. Kami-kami na lang dito. Hindi mga kapatid. This is open for all. Wala tayong pinipili dito. Wala tayong kinikilingan. Parang ABS-CBN na. Parang GMA na. Wala tayong pinapanigan dito. Grabe Kundi ang bahay na ito ay bahay para sa mga kasalanan. Para sa may mga sakit. Sakit sa bisyo, depression, anxiety. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, we have an imperfect church. We have an imperfect member. Hindi kami perfecto dito, but we have a perfect God na siyang ating siniserve, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So this is the kind of faith that God is glorified. Una, ano yan? Tested faith. Pangalawa, treasured faith. At ang pangatlo, tenacious faith. Hallelujah. So for our conclusion, dito tayo magtatapos and we will end here. As sabi rito mga kapatid, as stated, proper faith will produce proper works. Amen? Yung totoong pananampalataya, merong magandang resulta yan. Amen? Kaya dapat pag nananampalataya ka, makikita sa buhay mo na may pagbabago. If not, sabi dito, the Holy Spirit says here that your faith is dead. Kung walang pagbabago sa buhay mo, your faith is dead. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi ko naman sinasabi ngayon tumanggap sa Panginoon, bukas okay ka na eh. May ganon sinasabi na by grace, sa habag ng Panginoon, glory to glory, binabago niya tayo. Hindi mo sinasabi, gaya ng sinasabi natin dito, hindi ibig sabihin na pag tinanggap natin ating buhay ng Panginoon Diyos, bukas hindi ka na magnanakaw kung dati ka magnanakaw. Imposible yun. Sabi nga ni Kuya Jeff nung nakaraang Friday, di ba? Hindi ibig sabihin na nagbago ka na, bukas hindi mo na alam magnakaw. Alam mo pa rin magnakaw. Amen? Alam mo pa rin uminom. Alam mo pa rin magdroga. Pero itong sinasabi sa atin, kino-convict ka na ngayon ng banal na espiritu na layuan mo na yan. Nakakasama yan sa iyo. Amen? Kaya tandaan po natin mga kapatid, kapag nananampalataya ka sa ating Panginoon, asahan mo darating ang mga problema sa buhay. Ang gagawin lang natin, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo at manalangin tayo sa ating buhay na Panginoon Diyos. Let's close our eyes.
Kung isipin niyang katabi mo, pagpagulo lamang yan. Isipin mo si Lord. Imagine, kapatid, ipikit mo yung mga mata. Nasa harap ka ngayon ng Panginoon Diyos. Ano ang nakikita mo, mga kapatid? Siguro nakikita mo, bukas palad siyang inaabot ang kanyang kamay sa iyo ngayong umaga. At sinasabi niyang, lumapit ka sa akin. Kung pagod ka man, if you're tired and weary, come. This is an invitation from the Lord. Na isurrender mo yung buhay mo sa Kanya muli. I know, sinurrender mo na yan dati. Sinurrender mo na yan. But this is a refreshing, ika nga, na renewal of your vows to the Lord. Na sinasabi niya sa atin, Lord, kung ano may pangalan mo, Lourdes, ano ba yan? Sabi niya sa iyo, come. Come. There is an invitation right now. Gaya ng sinabi niya na ating kanta kanina, no? Make me a servant. Hallelujah. Kaya sa iyong personal, hindi ko man alam kung ano yung iniisip mo ngayon. Hingin mo ng patawad kay Lord kung ano may mga nagawa mo. Kung ano man yung ninanais mo sa buhay mo na mangyari ngayong 2026, I know marami tayong gusto na mangyari kay Lord sa ating buhay. Pero ang sinasabi sa atin ni Lord ngayong umaga, isurrender mo yan sa Kanya. Isuko mo yan sa Kanya. Kung ano man yan, maaaring mga problema man yan, trials, testing, suffering, depression, anxiety, relationship man yan, surrender it to the Lord and have His will on you this morning. Mangusap ka kay Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, for your word this morning, Lord God. And 1 Peter chapter 1 verse 7, Lord God. Like gold, Lord, we are tested through time, Lord God, through the seasons of our life, Lord God. Sinusubo kami ng kaaway, Panginoon. Gusto man naman yung magbago, Lord God, ngunit ang tukso hindi rin lumalayo sa amin. Lalo yung kumakapit, Lord God. Pero maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita ngayong umaga, Lord. Sabi mo nga, tested faith, treasured faith, tenacious faith. I pray that, Lord God, it will manifest in our life this morning. Na, Lord God, yung mga salita, Lord God, ay maisabuhay namin. Na, Lord God, I pray, my hope and prayer, O Lord, na mas lalo pa kaming lumalim, O Lord God, yung aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Na, Lord God, it will grow, Lord God, and it will affect others, Lord God, sa mga taong nakapalibot sa amin, Lord, na makikita nila ang Kristo na meron sa amin, Lord. Hallelujah. Yung Jesus na sinusunod namin at hindi yung mga namumuno sa iglesyang ito, kundi ikaw lamang, Jesus, ang may taas, maihayag sa aming mga buhay. Iba't iba man, Lord God, ang aming mga pananampalataya, but Lord, right now, you are the center of our life, Lord Jesus. Hallelujah. We accept you, Lord God, as our Lord, our Master, and our Savior, and our Redeemer. Lord, naniligtas mo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Lord God, I pray sa mga nandito sa on-site at sa mga nasa online. Nawa, Panginoon Diyos, selyuhan mo yung salita, Lord, na hindi ito manakaw ng kaaway namin, na si Satanas, Lord God. Itanim mo ito, Panginoon Diyos, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, na nawa, Panginoon Diyos, it will grow in our hearts, Lord God. And nawa, Panginoon Diyos, ay mai-share din namin ang magandang balitang ito, Lord God, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin ngayong umaga sa matamis na pangalan ni Jesus, at lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. Glory to God. Hallelujah.